pulutan ka pa. Ay, ay nako. So, iwan muna natin to. No, in relation to that, mga kabayan, sinasabi ho kasi nila na, di ba, may mga loose firearms na nagkalat na naman ngayon. No? So, yung batas na pinangalan ng Robin Padilla Law, no, pinagaang po yung parusa dyan. At saka, dati ho, non-bailable. Ngayon po ay bailable na yan. Oh. Ang purpose po ng batas na yan, nung araw, ay pagkatapos ng gyera, napakaraming loose firearms. So, posibleng magkaroon ng malaking kaguluhan at magbarilan yung mga tao. So, para mapigilan yung mga posibleng kaguluhan ganyan, ay diniscourage sila from keeping loose firearms. So, nagkaroon ng mabigat na parusa. No, lalo na kung nagamit yung armas sa nakapatay. Di ba? So, yung may-ari, mananagot. No? Non-bailable yung kaso. So kay Robin Padilla na bago na kasi, hindi na ganun katalamak yung bilang ng loose firearms, inamyendahan ngayon. Di ba? Ng mga politiko na bida-bida. So ngayon, nakikita po ng DILG natin, ni John Vic Rimulya, na posibleng ito ang isang dahilan. Kasi bakit nagkakaroon ng mga ganyang insidente, nagkakaroon ng access sa baril, di ba? Well, sa akin naman po mga kabayan, ang dapat po natin ditong pabigatin ang parusa ay yung pagkaburara. Di ba? Dapat kung ito'y amyendahan at ilagay ang probisyon na bawal po bigyan ng patawa ng parusa like a non-bailable offense. No? Tapos 20 years sa kulungan ang burara na may-ari ng armas. No? Kahit yan po ay lisensyado, kung burara naman at nagamit kahit sa pangbubuli yung kanyang armas, tanggalin na sa trabaho, bawiin na yung kanyang LTOP, di ba? At sampahan ng kaso. Lalo na kung yung bata ay minor. Di ba? Ewan ko lang pag hindi tumino yung mga may-ari ng baril. Hindi na yung pakalat-kalat, hindi na madaling na-access ng bata. Sabi, sumabat si Robin pero nauna ang pagsabat na walang pagkaunawa sa mga nilahad ni John Vic. I agree. Actually, sinaksak na nga siya dito ni John Vic Rimulya sa likod eh. Di ba? Pinagmamalaki niyang batas na naamyendahan dahil sa kanya. At yan nga yung tinatawag na RA 8294. Aba, tingnan niyo yung sagot niya ha. Meron po talagang Robin Padilla Law na nagpapawalang saysay sa batas militar o martial law na kung tawagin ay PD 1866. Tapos, susunod yung nun, meron pa yun yung, di ko pa rin naitabi, natatawa kasi ko, nagpapasalamat siya. No? Nagpapasalamat si Robin Padilla kay John Vic Rimulya. Sabi rito ha. Ito nga, nagpapasalamat si Robin Padilla sa pagkilala. Abogado si John Vic. Natural na mababanggit niya kung anong Republic Act yan. Normal yan sa abogado, Robin. Diyos me, hindi niya naintindihan to. Sabi, nagpapasalamat si Senator Robin Padilla sa pagkilala ni John Vic Rimulya sa Republic Act 8294, tinatawag na Robin Padilla Law. Binanggit ni Rimulya ang naturang batas kasabay ng kanyang panawagan sa Kongreso na higpitan ang mga regulasyon patungkol sa loose firearms. Sa ilalim ng Robin Padilla Law, naging bailable. Diba? Sabi ko sa inyo, ang bailable offense ng pagkakaroon ng loose firearms. Pinawalan sa isa nito ang PD 1866 na tinatawag na batas militar ni Padilla kasi ang bigat ng parusa noon tinamaan siya doon yung illegal firearms niya. Yung illegal possession. Sabi, dahil may mas mahigpit itong mga patakaran sa mga armas, ang PD na ito, ang dahilan kaya nakulong si Padilla noong 1995. Di ba?
Ng putyang Robin. Engot talaga eh. Hindi, pero meron siyang let me show you. Meron siyang pagdadramang ginagawa eh. Wait a second. Nakita ko, nag-iiyak-iyak siya eh. Hey, where are you? Okay, here we go. Robin, eto po. Hindi na po talaga maganda itong nangyayari. Napakapangit na po nitong nangyayari na ito. Sana po kung ako po ay nagkakaroon ng mga maling choice Wrong choice. ng mga salita. Siya raw nagkakaroon ng maling wrong Hindi po choice. ibig sabihin yan ay kinukutya ko kayo, kinukutya ko ang kabataan. Hindi po. Iyan po ay panggising. Panggising. Upang manamnam niyo po ang katotohanan. Ito pong mga nakikita nyo ngayon, nakita ko na po ito nung araw pa sa Bilibid. Ba't kailangan mong umiyak ng walang luha? Panahon na para aksyonan natin ang mga batas na may kinalaman sa ating kabataan at may kinalaman sa social media. Okay. Langgo ba si Robin? No? Well, it seems. Diba? Grabe nga eh, di ba? Doon ako nagtaka. Yun lang naman yung sasabihin niya. Ba't kailangan may drama pang halo? So, well, tama rin naman ho siya. Yung mga panukalang batas kasi, no? Katulad na lang nito, ang ating kapulisan, like CIDG, di ba? Saan pa yung isa? May kumontra kasi dati doon kay Risa Ontiveros. No, kasi sinasabi ho ni Senator Risa Ontiveros na may masamang epekto itong mga strategy games katulad nitong Roblox. 'Di ba? No, sabi naman ng isa, kaibigan natin, sabi niya, ang tagal na naglalaro ng wala naman akong nai-encounter o nakikita na nakakalaro nilang violente or minamanipulate sila. Sabi ko, hintayin mo when the bad player comes. Kasi meron diyang isang nakita ko sa FB, yung kanyang anak, kung paano po minanipula yung bata. So yung kalaro ng anak niya sa Roblox ay dinala siya sa kwarto. At yung Roblox character niya, hinubad yung salawal. Buti na lang walang putotoy ang character. Oh. So tinanong ngayon yung bata, tinanong ng nanay. Sabi niya kasi yun ang task sa akin. 'Di ba? Kaya ho dapat i-regulate yan. At yung nangyari nga doon, di ko na pwedeng i-play yung video, yung sa Zamboanga. Ginawa niyang ginawa niyang GTA o ginawa niyang Call of Duty. Bari mo, naka-live stream pa ang animal. Pag pinanood mo yung video, makikita mo yung dulo ng armas, din yung mga tao. Di ba? Kailangan sa ngayon talaga ay asikasuhin naman ng ating mga mambabatas yung pag-aamyenda. Ano namang masama kung i-regulate yan, di ba? Piliin na lang yung mga edad ng mga makaka-access niyan. At meron na lang piling oras na dapat pwedeng maglaro ng Roblox o ng anumang mga violente na mga strategy games like ML, di ba? Puro tirahan, puro patayan. Dati Ragnarok, puro paluan. Dapat kung kailan hating gabi, tulog na yung mga kabataan. 'Di ba? 12:00 ng hating gabi hanggang 4:00 ng madaling araw, doon lang magiging accessible 'yan dito sa buong bansa natin. Dapat ganoon. 'Di ba? Hindi yung free to all. Tapos pagka nagka-leche-leche ang nangyari, kasalanan na naman ng presidente. Sus Mariosep. Tapos magdadrama na naman si Robin Padilla. 'Di ba? Hindi na ba kayo naawa kay Robin? Ay nako. Proud to say, me and my siblings are product of kind, compassionate, respectful, religious, and disciplinarian parents and teachers. I remember since grade 1 to high school, we had. Meron din po kaming GMRC. Yan.
Nakita na rin ba ni Robin yung mga bata sa Katimugang Mindanao na bata pa lang may nakasukbit ng baril? Oh, nakalibot na ba siya sa mga bundok? Nakita na po ni Robin yon, and he's proud. Diba? Hindi yung games ang violent, yung trash talk. Andun talaga ang toxicity. Na isa pa yan, di ba? Kinutya nga niya ng mga kabataan. Ang mga kabataan daw mahina ang mga pag-iisip. Ata ang sabi niya. Oo, sabi niya nga, weak daw yung mga kabataan ngayon. Nung araw daw, nung panahon niya, wala daw pong, sabi niya, panahon namin, wala kaming depression. Hindi ba naman kasi natutukoy yung ganun dati? Di ba? Kalaunan na lang naman kasi natukoy yun. Yung depression, anxiety. Oh. Okay? So, yun na natin si Robin. Ibang klase rin talaga to si Robin Padilla.